Alright, so for this video, we're just going to continue our discussion about statically indeterminate problems. So magbibigay lang ako dito ng mga additional problems, no? So start tayo. Okay. So still, ito pa rin yung procedure natin, no, sa pagsosolve ng mga statically indeterminate problems. So ito pa rin yung i-apply natin, no, dun sa mga problems na sasagutan natin for this video. Now for our next problem, let's read the problem first. The rigid bar is originally horizontal and is supported by two A36 steel cables, each having a cross-sectional area of 0.04 inches square. Determine the rotation of the bar when the 800-pound load is applied. And then, second, the actual deformation in cable BC. And then third, the normal strain in cable CD. Okay. So, analyze natin itong problem na ito. Okay. Una nating gawin, um, drawing muna natin yung magiging free body diagram nito, no? So, ang concern natin actually dito, okay, is yung mga reaction dito kay, sino ba to? Cable ba ito? Cable, no? Ang mga concern natin dito is yung reaction dito kay cable BC. Pangalanan ko to na FBC. Tsaka yung reaction dito kay cable, sino to? CD. So, meron tayo dito FCD. So, actually, may reaction din dito sa support at A. Pero hindi naman natin siya concern. No? So, kahit din na natin i-drawing yung ano dito, yung mga reaction dito. Okay. So, as we can see, okay, ano bang pwede natin gamiting equilibrium equation na itong FBC at FCD lang ang may involve. No? So, ang pwede natin gawin, mag-moment, no, dito kay A. Sige, so mag-summation tayo ng moment kay A equal to 0. Lahat ng clockwise ay positive. Okay? So, ang mangyayari, okay, i-ano lang din natin, no, lagay natin yung mga slope ni FBC at saka FCD. Itong sa FBC, ang kanyang slope, okay, ang kanyang rise ay 12. Ang kanyang run naman ay 5. So, yung hypotenuse niyan, square root ng, parang 13 ata ito, no? Square root ng 12 square plus 5 square. Oo, 13 yung kanyang hypotenuse. Ito namang sa FCD, ang kanyang slope, okay, ang kanyang rise ay 12. Ang kanyang run naman, so mula dito kay D hanggang dito kay A. No? So, 5 plus 5 plus 5, so 16. Actually, pwede pang i-reduce yan. Pero kung i-diretso natin, square root ng 12 square plus 16 square, ilan yan? 20. So, 20 yung hypotenuse ni FCD. Okay, so mula dito, sige, mag-moment tayo kay A. So, sa FBC, pag may-moment kay A, ang may moment sa kanya is yung kanyang vertical component. So, ang vertical component niya ay FBC, okay, times, ano ba yung pa-vertical niya sa slope triangle? 12. Tapos yung hypotenuse, yan yung lagi nasa ilalim nito. Okay, so yan ngayon yung vertical component. Tapos yung magiging moment arm ng vertical component na FBC about A is yung 5 feet. So, times 5. Okay, tapos ang ikot ng vertical component ni FBC about A ay counter, so negative. And then, si ano muna, si FCD. Idulo natin yung load na 800, no? So, sa FCD muna, yung vertical component niya lang din yung may moment. So, FCD times, ano yung vertical side sa slope triangle ni FCD? 12. Tapos yung nasa ilalim is yung lagi ito na yung hypotenuse, no? Tapos yung moment arm ng vertical component ni FCD about point A ay 5 plus 5 plus 6. So, 16. Tapos ang ikot niya counterclockwise na sa negative. Yung 800 naman, ang kanyang moment arm about A ay 10. Tapos ang ikot niya clockwise, so positive. Ayan. And then, ano bang gagawin natin dito? Okay, so ito na yung equilibrium equation natin. Okay, so kung ang concern lang natin ay FBC at FCD, actually, ito lang din yung equilibrium equation na pwede nating ma-derive.
Kasi pag nag-summation ka naman ng forces vertical, masasama pa yung reaction dito kay A, eh, hindi naman natin to concern. Pag nag-summation ka rin ng forces horizontal, masasama pa yung horizontal reaction dito kay A, eh, hindi naman natin yun concern. No? So, let's just say, isa lang yung equilibrium equation na pwedeng magamit natin dito, no? So, dalawa yung unknown sa equation na to. So, ibig sabihin, kailangan pa natin ng another equation. So, saan manggagaling yung another equation natin? Sa compatibility equation. So again, sa compatibility equation, kailangan lang nating i-analyze yung mangyayaring deformation tsaka displacement, no, yung relationship nila. Okay. So dito, kung i-imaginein mo to, itong rigid bar na to, rigid to, no? So hindi siya magbe-bend. So it will just tilt, no? So kung imagine mo paano siya magti-tilt, as you can see, 'di ba, ano siya dito, may pin support or hinge support siya dito kay A. So, ibig sabihin, mapipigilang gumalaw tong A. No? Pero dito sa kabilang side, free siya na mag-tilt. Tama? So, ang mangyayari dito, kapag yung 800-pound load, pinrest down niya itong bar na to, di ba yung bar na to bababa? Tapos ang mangyayari actually pala, itong dalawang cable na to, si cable BC at saka cable CD, sila ay mahahatak. Tama? So, ang mangyayaring pagbaba, yung bar natin ay pag ganito. So, let's say magtitilt siya this way. Ayan. Okay. Okay. Ngayon, kapag nag-tilt siya that way, ano na yung magiging new position? Let's say ni point B. Yung magiging point B ngayon, nandito na. So, baga magiging ano na yan, B prime. Tapos itong point D na to, madidisplace din niya, mapupunta dito. So, ito ay magiging ano na, let's say D prime. Okay, ngayon, paano yung mangyayari dun sa mga cable natin? So, yung mangyayari dun sa mga cable natin, drawing natin. Okay, di ba ang mangyayari, yun nga, mahahatak siya. So, yung cable BC natin, mahahatak siya this way. Okay, sana dumiretso, no? Yun. Mahahatak siya this way. And then, yung cable CD naman, makisama ka, dumiretso ka, ayan. Mahahatak naman siya this way. Tama? Okay. So, sige, pangalanan lang natin yung mga ano no, mga displacement. Itong si point B, 'di ba, madi-display siya ng, sige, ibahin ko yung color. Siguro color ito na lang, purple. So ito, no, 'di ba, madi-display si point B. Pangalanan ko na lang 'to na delta, uppercase na delta, no, yung pa-triangle. Okay. Ibig sabihin displacement. Yan na lang yung ano natin for displacement. Ito namang B, no, madi-displace din siya. So, ito naman ay delta, uppercase, D. Okay? Sige, but take note, itong delta B na yan, tsaka delta D na yan, hindi yan yung naging deformation ng cable. Kasi yung naging deformation ni cable, sige, kung aanihin natin, i-drawing natin dito, ang naging deformation niya ay ito. If you can imagine it, ito. No? So, kumbaga, meron tayong pwedeng i-consider dito na ano, no, na triangle. Okay, consider natin tong triangle na to. Ayan. So, kumbaga, itong CD, ito yun, yan yung original, ano niya, original na condition niya. Ito yun, itong kulay blue na to, yung dark blue. Magka-length yan. No, tsaka yung original. Ngayon, itong naka-red na to, ito yung inihaba niya. Okay, so ibig sabihin, yan yung deformation ni CD. Ganon din dito sa kabila. Itong naka-dark blue na to, okay, yan ay ka-length nung original na BC. So, ang inihaba niya is ito, yung nakakulay pula. Okay? Sige. So, dito ngayon, paano yung gagawin natin? No? Pwede nating makonsider dito itong triangle na to. Sige, pangalanan ko pala muna yung ano, no? Yung nakapula, yan yung deformation. So, delta, ito ay BC. Dito naman, delta,
CD. Okay? Sige. So, dito ko muna siya i-consider kay ano, no? Kay, etong, yung para kay CD. No? So, magiging same lang din naman kasi sila nitong ano, no? Ni AB. Unahin ko munang i-analyze to, tong kay CD. Okay. So, ang mangyari dito, yun nga, dun sa triangle na binuo natin na to, meron tayong delta D na hypotenuse. Tapos ito naman, yung nakapula, isa sa sides ng right triangle, no, yung delta CD. So, dalawang sides kailangan natin. So, kailangan natin dito ng ano, ng angle, no, para meron tayong ma-solve dito. Okay, so analyze natin yung magiging angle. Paano ba yung magiging angle natin dito? Sige, so if we're going to analyze it, sige, redraw ko lang, no? Pwede ko ba siya i-redraw? Sige, redraw ko siya this way. Ito. Of course, in-exage ko na siya ng, ano, no, ng drawing. Ito. Tapos, i-ano ko nga, ibahin ko na yung kulay nung triangle, no? So, ito, let's say yung triangle. Right triangle yan. Yan. Tapos, ito yung delta D. Ito naman yung delta CD. Okay. So, alamin natin yung ano, no, angle dito. Itong ano natin, itong bar natin, 'di ba? Pwede natin tukunin yung angle niya na 'to. Tama. So, yung angle niya na 'to, gamitin mo lang yung kanyang slope. So, yung angle niya na 'yan, 'di ba dito kapag naggawa tayo ng horizontal line, ito 'yon. Tama. So, ano yung angle niya? Pangalanan ko na lang tong angle na 'to na angle alpha na lang. Angle alpha. Pangalanan ko tong angle alpha. So, paano natin i-determine yung angle alpha? Ano lang 'yan? TOA. No, gamitin mo lang yung slope triangle natin. Okay. So, ito, yung slope triangle natin, ang opposite is yung 12. Okay, ang adjacent niya is yung 16. Okay, so yung angle alpha natin ay arctangent ng 12/16. Okay. So, siguro, store ko tong angle na to, no? Pero, sige, 36 point something. Okay lang ba store ko siya kay A? Sa CalQ. Store ko siya sa CalQ. Shift store A. Ayan. Tapos, ano pa bang kailangan natin dito? Di ba ito, itong angle na to, di ba 90 degrees to? 90 degrees. So, ilan yung total neto nung buong angle na to? Sige, pangalanan ko yung angle. Bahin ko yung kulay. Ano magandang color? Red na lang. So, itong buong angle na to, it will just be alpha plus 90 degrees. Ilan yan? Yung alpha plus 90 degrees. So, ito, yung sagot natin kanina, plus 90 lang. Ilan siya? 126. Okay. Ngayon, ganito. Balik ka dun sa may ano, no? Itong triangle na block na to. Ito ha, in-exage ko lang yung pagkaka-drawing yan. Actually, yung buka neto, sobrang liit lang yan. Kung tutuusin. Kasi maliit lang naman yung deformation. So, maliit lang din actually yung ititilt neto talaga, netong bar natin. So, itong angle na to, sobrang liit lang yan. Okay. Ngayon, kapag sobrang liit lang yan, kunwari, ano lang yan, 0.00 degree, something, ganyan. So, ang mangyayari, di ba, ano to, ito 90 degrees. Tama, 90 degrees to, di ba? Kasi 90 degrees yung inano natin dito kanina. So, ibig sabihin, kung sobrang liit lang nung angle na to, ito yon 90 degrees to. So, kung sobrang liit lang nung angle na to, so, ibig sabihin, ito, 90, pwede nating i-approximate na 90 degrees din ito. Gets mo? Yung parang ganito. Dahil sobrang liit nung angle na to, hindi, i-ano kong konti. Ayan. Dahil sobrang liit lang nitong angle na to, kung 90 degrees to, ito din, 90 degrees approximately. So, ibig sabihin, ito 90 degrees. So, ibig sabihin, ito palang angle na to,
Ang gulo na ng drawing yun, no? Okay, ito palang angle na to, ito. Okay, di ba 126 yung nakapula na yan, yung buo na yan. Minus 90, ilan yun? So, babalik lang din doon kay alpha. So, ibig sabihin, itong angle na to, alpha lang din pala to. Yung angle alpha na in-store natin kanina. Okay, do you get that? No. So, mula dyan, ayan na. Yan na yung angle nung ating triangle na color blue, no? Sige. So, same with the dito sa triangle naman para kay BC. No? So, actually, yung magiging angle niya dito, kung ito-drawing ko yung triangle niya. Okay, color, ano magandang color? Color green. Okay, kung ito-drawing ko yung triangle niya, delete ko muna to. Okay, di ba pag ganito siya? Tapos ito, right triangle. Yan. Ito bali yung kanyang delta B. Tapos delta BC. So, angle, ano magandang i-ano natin for angle? Let's say ito ay angle, ano na lang, angle beta. So, as you can see, yung pattern dito, itong angle alpha na to, di ba ito lang din yung angle mismo ni cable CD. So, ganun lang din yung mangyayari dito. Itong angle beta na to, katulad lang din siya nung angle nung cable BC. So, alamin mo lang yung angle ni cable BC. So, pangalanan natin yung angle ni cable BC na yun na din, yung beta. So, alamin lang natin yung beta na yan. So, ano lang din yan, arctangent or TOA. So, arctangent ng, ano yung opposite dun sa slope ni BC, yung 12. Okay, ano naman yung adjacent niya, yung 5, TOA, no? So, yung beta natin dito ay arctangent ng 12 over 5. So, 67 point something. Store siguro natin to, no? Store natin to kay B sa CalQ. So, shift store B. Ayan. Sige. So, mula dito, no, paano yung magiging natin, no, compatibility natin. Sige, ang gawin natin sa compatibility, i-consider natin consider mo tong triangle na to. Okay. So, dito, mako-consider itong delta B at saka yung delta D. So, i-ano natin sila, similar triangle, so ratio and proportion. So, yung magiging niya, ratio, yung malaking triangle muna. So, si delta D over yung kanyang base. Ang base niya ay 5 plus 5 plus 6, so 16. Sige, 16. Equate natin sa height over base naman nung maliit na triangle, yung delta B over ilan yung kanyang base 5. Ayan. Ngayon ito, kailangan i-involve natin dito yung delta BC at saka delta CD. No? Kasi yun yung natin dito yun yung deformation natin for BC at saka CD, no? So paano natin ma-relate si delta BC kay delta B at si delta CD kay delta D? Yun nga, gamitin mo tong triangle na to. So ang relationship nila, sige, so dito muna kay delta B. 'Di ba si delta B hypotenuse? Ito namang si delta BC opposite kasi yung angle natin yung beta. Okay, so opposite tsaka hypotenuse. So ang gamitin mo ay sine. So sine beta, okay, equal siya sa opposite na delta BC over delta B. Yun yung hypotenuse. So ganun lang din dito. So sine alpha equal kay opposite na delta CD over yung hypotenuse na delta D. Sige, so pwede nating mapalitan ngayon si delta D, pwede nating sabihin na siya ay i-interchange mo lang tong sin alpha at si delta D. So si delta D ay delta CD over sin alpha.
Okay. Tapos itong 16, i-cross multiply ko na siya dun sa kabila, no? So, para mailabas natin yung 5 din, no? So, 16 over 5. Tapos itong delta B na to, cross multiply mo lang or interchange mo si sin beta tsaka si delta B. So, si delta B ay equal kay delta BC over sin beta. Ayan. So, mula dito, sige, simplify natin to. Okay, so yung delta CD, tapos sin alpha. Sige nga, simplify na lang natin. Okay, so, isimplify lang natin. No? So, 1 over sin alpha, si alpha, in-store ko kay A. Ayan, 5 over 3. So, 5 over 3 delta CD is equal to, ito naman, 16, and i-ano ko na lang, pagsamahin ko na sila itong sin beta sa ilalim. So, ito ay 16 over 5, tapos nasa ilalim yung sin beta. In-store ko si beta kay B. Yan ay equal sa, ayan, 52 o ano na lang, over 15. So, 52 over 15 delta BC. Ito na. Ngayon, yung mga delta na to, i-express natin sila in terms of PL over AE. So, siguro lipat ko na lang sa kabila itong delta CD, no? Para nasa isang side lang sila. So, 9 ko si delta BC. So, 52 over 15. Okay, ang kanyang P ni delta BC is yung FBC. Ang kanyang length. Ano nga yung length ni BC, yung original length niya? Ang original length niya is yung hypotenuse, no? So, 'di ba ang kanyang rise ay 12, ang kanyang run ay 5. So, ang hypotenuse ay 13. So, yun yung length niya din mismo, yung 13. So, 13 feet. Gawin ko tong gawin ko tong kapag ginawa ko tong inch, actually, makakancel din naman siya dun sa kabila. Pero sige, gawin kong inch over yung area ngayon, ayan, given, 0.04. Okay, inches square. Ito, naka-inch. Tapos, yung E, ano yung E natin? 836 steel ito. 836 steel. Kapag 836 steel, tas naka-English units, di ba ang kanyang E, 29,000 KSI. So, kapag pini-SI natin, 29,000 times 10 raised to 3. So, magiging na siya, raised to 6 PSI. So, pound per inches square. Ayan. Tapos, okay. Yung naman, delta CD, lipat ko na lang nga sa kabila. So, magiging negative 5 over 3. Tapos, yung kanyang PL over AE, ang P niya ay FCD. Ang kanyang L, ano yung length nga ni CD, yung original? Ito, yung kanyang rise ay 12, ang kanyang run 16. So, 20 yung hypotenuse. So, yun din mismo yung kanyang length, no? So, times ko sa 12 para maging inches over 0.04. Then, pareho lang ito na 29 times 10 raised to 6 PSI. Okay, equal to 0. So, sige. Simplify natin to. Dito naman, no, makakancel lang tong 12. Kasi naka-equal sa 0, ha. So, pwede mong pag-equatein. I mean, i-factor out. So, makakancel out lang yung 12. Pati yung, AE nila. 'Di ba? Pareho lang sila ng AE. Na makakancel lang din to. So, ang kakalabasan lang nito, para kay FBC, sige, simplify lang natin, 52 times 13 divided by 15. So, yan ay 676. So, yun na lang yung naka-fraction. Okay, 676 over 15 FBC. And then, yung para kay FCD, 5 over 3 times no? Okay.
times 20. Tama? Okay, 100 over 3. So, ito ay 100 over 3 FCD is equal to 0. Ayan na. So, ito na yung second equation natin. Okay, equation 1, equation 2. Ano na lang ang gawin natin, no? I-caltech na lang natin. 2 equations, 2 unknowns. Sige, so gamit tayo ng caltech. Mode 5 equation, tapos 1. Kasi dalawang unknowns lang, dalawang equation. So, para dun sa una, yung FBC yung unang unknown, second unknown, FCD. Okay, so para sa unang unknown from equation 1, ang kanyang coefficient ay negative, parenthesis natin, 12 over 13 times 5. Yung coefficient ng second, ano nyo naman, unknown, negative 12 over 20 times 16. And then yung constant term, dapat nasa right side. So yung 800 times 10 na yan, pag nilipat sa kabila, magiging negative 800 times 10. Okay, and then from equation 2, ang coefficient ng unang unknown, 676 divided by 15. And then, second unknown, ang coefficient niya, negative 100 over 3. Ganyan ka na lang. Tapos, ang constant term, 0. So, pag pinrest ko yung equal, okay, so ito yung lalabas na FBC. Okay, ilan yan? 454.68537. Okay, ito ay naka-pound. And then, para naman dun sa kanyang FCD, okay, another equal, 614 point pound. Okay, of course, hindi naman ito yung pinapahanap. No? For letter A, ang pinapahanap is yung rotation of the bar when 800 pound load is applied. Okay, so paano yung magiging ano niya, rotation or tilt? No, yung pag-tilt niya, sige, kung ito-drawing natin, okay, ito na lang. So, ito yung iti-tilt niya. So, ito, pangalan natin to angle na to na theta tilt. So, para malaman mo to, pwede mong gamitin either yung delta B o kaya yung delta D. No, so, paano mo malaman yung delta B at saka delta D? Ito muna, kailangan mo munang i-compute yung delta BC o kaya yung delta CD. So, medyo mahaba-habang proseso pala to, no? Sige, alamin muna natin yung delta, ano ba magandang gamitin na lang. Ito na lang siguro yung delta BC. So, alamin muna natin yung delta BC. Sige, compute natin yung delta BC. Ang delta BC naman, ano lang, PL over AE. So, ito na nga, no, diretsyon natin to na ipindot para kay delta BC. Kasi ito lang din na may PL over AE niya, no. So, yung nakuha nating, ano, FBC is, yan, yung 454.68536. Tapos, yung kanyang L, ito, yung 13 times 12. Okay, 13 times 12. Over yung area niya, given na, 0.04, yan, times 29 exponent 6. Ilan? Ayan. O, ito na yung delta BC, 0.061147. Okay. So, ito ay naka-inch. Okay. So, para dito sa pag-alam netong angle theta tilt natin, pwede tayo mag-TOA considering this triangle. Opposite yung delta B, yung adjacent niya is yung 5 feet. So, TOA na lang. So, i-diretso ko na, no? Angle theta tilt equal to arc tangent. Okay, ang kanyang opposite, TOA to ha, opposite niya is yung delta B. Again, yung delta B, wala pa pala yung delta B. Solve muna natin delta B. Yung delta B, mula dito kay, nakuha nating delta BC. So, si delta B, ano lang naman siya, delta BC over sin beta. So, yung delta BC natin, yun nga, yung 0.061147 over sin ng, okay, yung angle beta kanina, in-store ko kay B, no? Yan. So, ito yung ating delta B, 0.06624. Ayan. Ito ay naka-inch. Okay. So, okay.
Lagay natin dito. Yung delta B, yun yung opposite side, 0.066243. So, naka-inches yan. Okay. Over, yung adjacent natin. Ang adjacent natin is yung 5. Take note, naka-feet si 5. So, kailangan natin siya i-multiply by 12 para maging inch. So, yung angle tilt natin ay equal sa arctangent ng answer na lang. Yung answer over 5 times 12. Okay, yung angle of tilt natin, this is in degrees, no? 0.063263257 degrees. Ito na yung sagot sa letter A. Okay. Para naman kay letter B, axial deformation in cable BC. So, axial deformation. So, delta ano lang to? Axial deformation in cable BC. So, actually, ito yung delta BC na natin. No, ito na yung sagot kay letter B. No, yung axial deformation kay cable BC. So, yung delta BC. And then, normal strain naman in cable CD. Ang normal strain ay epsilon. Ano ba ang general formula ni epsilon? Delta over original length. So, delta CD over yung original length ni CD. So, yung delta CD natin, ano ba ang value ni delta CD? Hindi pa natin nakuha, no? Sige. So, kunin natin yung value ni delta CD. Okay, PL over AE lang yan. So, gamitin natin to. Yung ating F CD ay 614.73460. Ang L natin ay 20. Okay, times 12. Ang area, 0.04 times 29 exponent 6. Ayan, 0.12718649. Ito ay naka-inch. Okay, so ito yung delta CD natin. Sige, ilagay na natin dito. 0.12719. Again, naka-inch ito over yung original length ni CD na 20. Pero naka-fit yun. So, multiply mo to by 12. So, yung epsilon CD natin ay, sindot sa calcu. So, i-answer na lang natin yan. Tapos, 20 times 12. Ito. So, 5.29944 times 10 raised to negative 4. So, epsilon to, no? Unitless to technically, pero let's say inch per inch na lang. So, ito na yung ating epsilon CD. Ito yung para kay letter C. So, that's it. So, that ends this video. So, I hope that you learn. So, consider subscribing to this channel. Paki-like and share din tong video na to. And follow me in Facebook and TikTok. Okay? God bless.